Habang matindi rin naman ang naging laban ng mga kumandidato sa mga lokal na posisyon nga, particular nga, ito po, no, sa Metro Manila. Ating babalikan ang ating pong Chief Elections Analyst na si Edson Guido. Edson, eto na, nakatabi na kami. Maraming salamat, Manong Ted. So tingnan nga natin ang NCR, himayin natin ang mga datos, no? Pagdating sa Quezon City, talagang malayo ang lamang ni Joy Belmonte sa pagiging mayor at si Gian Soto sa pagiging vice mayor. Pero ang isa sa inaabangan na laban dyan is sa pagiging kongresista, no? Sa 1st District kung saan lamang si Arjo Atayde by 20,000 votes kay Big Bong Crisologo. So that's 69,000 versus 49,000. Puntahan naman natin ang Maynila na pinag-usapan nyo lang kanina, no, Manong Ted. So number 1 si Isko Moreno with 430,000 votes. Pangalawa si Hani Lacuna at si Sam Bersosa pero medyo malayo at 152,000 and 132,000 votes. So halos nasa 300,000 votes ang lamang ni Isko Moreno. Now let's talk about Caloocan. Sa Caloocan, nangunguna si Along Malapitan with 266,000 votes. Pangalawa si former Senator Trillanes with 175,000 votes. So nasa 90,000 ang gap, no? And we're now at 76% data transmission. Now, pag-usapan natin ang Taguig. Ang Taguig, si Vico Soto, 286,000. Si Sara Diskaya, 24,000. Talagang napakalayo. It's a landslide win for Vico Soto. Now, for Taguig, it's Lani Cayetano with 318,000. Pangalawa si Arnel Serafica, medyo malayo rin ang numbers. Now, let's go to Parañaque, na alam natin is Olivares versus Olivares, no? Number 1, si Edwin Olivares at 106,716 votes. Medyo malayo din ang number 2 sa numero. Okay? Now, let's go to Las Piñas. Sa Las Piñas, it's April Aguilar with 89,000, followed by Carlo Aguilar at 61,000. Sa pagka-Vice Mayor naman, it's also Aguilar with 94,000 votes. Pero ang interesting dito na pinag-uusapan natin kagabi pa sa Las Piñas, sa pagka-kongresista for the Lone District of Las Piñas, number 1 si Mark Anthony Santos with 83,000 votes. Pangalawa si Senator Cynthia Villar with 60,000 votes. So that's a gap of 23,000 votes. Matatandaan natin mga kapatid na si Senator Cynthia Villar was actually the top notcher in the previous midterm elections sa pagka-senador with 25 million votes. Pero nakita natin dito, natatalo siya dito kay Mark Anthony Santos sa pagiging kongresista. Now, let's go to Marikina. Ang number 1 sa Marikina, si Maan Teodoro with 114,000 votes. Pangalawa, si Stella Kimbo with 91,000 votes. Si Marcy Teodoro naman ay nangunguna sa pagka-congressman with 60,000 votes. Malaki ang lamang niya kay Coco Pimentel na mayroong 23,000 votes. So, lagpas doble yung lamang ni Marcy Teodoro kay Coco Pimentel. So, it's Marcy for congressman, the 1st district, and Maan Teodoro for mayor. So, binantayan talaga natin ang Marikina. Now, let's talk about Makati. Sa Makati, it's Nancy Binay with 91,392 votes. Pangalawa, si Luis Campos na asawa ni Mayor Abby Binay with 68,005 votes. So, pagdating sa kampo ni Abby Binay, she's losing the senatorial race. Ang kanyang husband ay natatalo rin sa pagka-alkalde. Ngayon, tingnan naman natin ang Vice Mayor. It's Kid Peña na kapartido ni Luis Campos who's winning the Vice Mayoral race. Now, let's go to San Juan. Okay, sa San Juan, it's Francis Zamora, 43,000 votes, landslide din against Philip Cesar, who only got 6,000 votes. Pero ang interesting dito, tingnan natin yung mga konsehal, no? So sa pagka-konsehal, it's James Yap at number 2 at puro to mga kapartido ni Mayor Zamora except for one. Isa lang ang hindi nakapasok. And it's Renren Ritualo, nakasalukuyang nasa number 7 spot, no? So medyo malaki yung it's a gap of around 1,900 votes. So titingnan natin, babantayan ulit natin mamaya, no, mga kapatid. So far, yan ang ating mga binabantayan ng mga key local races dito sa Metro Manila. Ay, inaabangan namin yung Manila. Edson, nabanggit natin kanina yung mga sa distrito sa lungsod ng Maynila at maging sa Parañaque. Lahatin mo na sa Metro Manila. Yung sa ano pala, Manong Ted, tsaka Miss Ruth, yung sa Marikina, kasi may pending disqualification case si Marcy Teodoro. Yung certificate of candidacy niya
ay final nga ng disqualification by the COMELEC and bank. So aantayin natin yung desisyon nila. Kaya nasa balota pa rin naman yung kanyang pangalan. So hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon. But I really want to know, Edson, yung resulta sa Batangas 2nd District ng ating congressional race. Kasi nandiyan dyan naglalaban yung baguhan, sabi nila, breakout star na si Jervy Luistro, na pag siya yung nanalo... Sa Batangas? Oo, sa Batangas. Pag siya yung nanalo, ay siya pa rin yung bubuo ng prosecution na panel sa impeachment case. Okay. Kung sakasakali mag-push through yung impeachment case. So ngayon... Eh, syempre yung Tingnan mga... natin, Edison. ngayon, daanan po mo na ito rin ni, yung mga daanan mo na rin yung mga Ang Vilma dami yung utos Santos. kay Edson, ha? Oo nga eh. Kaya- Mga Vilma Santos sige. and Edson, family. babalikan ka Ayun, namin. wala. Sige. Ihanda Vilma mo na, Santos alam and niyo, family. si Edson talagang, sabi ko sa kanya. Kaya naman niya yan. Sabi ko sa Oo. kanya, matulog ka na mahimbing iho, ha? Kasi bukas ng umaga, marami kaming katanungan sa iyo at maraming informasyon ang kakailanganin para magkaroon ng tamang balita at tamang informasyon ng ating mga kapatid. Salamat, Edson.